malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po namin lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. DYSP Super Radyo. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radyo. DYSP Super Radyo. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radyo. DYSP Super Radyo. Saksi DYSP. Isisiwalat ang katotohanan. Saksi DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Mga kapuso, araw po ng Martes, ika-10 sa buwan ng Marso 2026. Mamahaling araw po ito. Sabagay, nasa panahon na tayo ng mahal na araw, Kwaresma. Alam ko, punong-puno ang mga tangke ninyo. Ha? Kaya pwedeng gumala kahit saan. Hindi pala. Dapat nga pala magtipid. At may pasok po ngayon, ha? Mga kapuso, ang lahat ay nag-adapt na ng 4-day work week. Ating pamalang panlalawigan, city government, DILG, yung mga LGUs po natin, yung DepEd. Pero yun po yung mga nasa opisina lamang. Ha? Mga bata, 5 araw pa rin yung pasok ninyo, ha? Monday to Friday. Hindi kayo kasama, ha? Sa 4-day work week. Ano pa ba? PNP, hindi rin kasama. Mga nasa Armed Forces of the Philippines, yung mga taga Bureau of Fire, yung mga agencies in line with emergency response, mga PDRRMO, MDRRMO, bagamat yung mga LGU ay nag-adapt pa. Pero yung mga yan, yung mga ganyang klaseng tanggapan, tuloy-tuloy sila. So karamihan ay 7 a.m. to 6 p.m. ang pasok ngayong tayo po ay nagtitipid ng elektrisidad, ng enerhiya, ganun din ng krudo, ng gasolina. Mga kapuso, dahil napakamahal. Ngayon nga, napapabilang na po ang mga gasoline stations sa mga mamahaling lugar.
tulad ng hotel, restaurant. Ha? Pag tinanong ka ngayon, ano-ano ang mga napuntahan mong mamahaling lugar? Punta ka lang sa gasoline station. Pasok na yun. Sana matapos na po ang giyera diyan po sa gitnang silangan. Yan po yung nagiging ugat ng malamang kapusin po tayo sa supply ng petroleum products. Kaya nagmamahal, mga kapuso, yung presyo dahil hindi po makapag-angkat sa mga bansang nangunguna sa oil production. Nagbanta pa po yung US na kapag dinelay daw ng Iran, hinarang ng Iran yung pong fuel supply, mas lalo nitong babakbakan yung pong Iran, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Mas lalo nilang gigirahin, guguluhin yung Iran. Sabi ni Uncle Trump, dito naman sa atin, sa mga nasa third world country, malaki po ang impact niyan sa ekonomiya. Hindi lamang po sa atin na gumagamit ng mga sasakyan, kundi may domino effect po yan. Lalong-lalo na sa pamasahe sa barko, pamasahe sa aeroplano, pamasahe sa tricycle, sa multicab, sa bus. At maging sa mga bilihin po, sa mga palengke natin, sa mga supermarket, meron pong epekto yan. Yak yung inflation ito. Sisipa na naman. Yung para sa buwan ng Marso. O baka February pa lang, nagsimula na, mga kapuso. Kaya makiisa po tayo sa panawagan ng pagtitipid. Patayin mo na lang yung ilaw kaya, Umar. Para makatipid. Then, nagtitipid na kami dito. Sa totoo lang, mga kapuso. Oo. Wala nang ilaw yung kwarto ko sa kabila. Wala pa kaming ilaw dito. 2 gilid na lang yung ilaw namin sa studio. Oh, di ba? In our excuse me po. In our little way, makibahagi po tayo sa pagtitipid ng enerhiya, mga kapuso. Maging sa tubig. Dahil ngayon ay pasok na tayo sa panahon ng tag-init. Kahit na sabi po ng Puerto Princesa Water District, sapat-sapat yung supply ng tubig, magtipid pa rin po tayo, no? Anong gagawin mo dyan sa galunan, Larry? Hindi pwede yan, uy! May mga nakapaskil ngayon, mga kapuso, sa mga gasolinahan na pwede magpakarga sa tangke lang. Wala mo nang dala-dala ng mga galunan na yan, ng mga container para lahat maka-avail. No? Doon yata sa Rojas yun, yung nakita ko Dala niya nga tangke. Wala lang motor, tangke lang. yan ang pinakargahan niya. Oo. Diba? Ganun ka utak yung mga Pilipino. Diba? Oo. Kunin mo yung tangke ng sasakyan mo, Chief Membe. Tapos dalhin mo doon sa gasolinahan. Pakargahan mo, full tank. Alam nyo ba, mga kapuso, kung nasa magkano na ngayon? Yung pong presyuhan, pagising po ninyo,
Kahapon kasi nagmamadali tayo, di ba? Na yung iba talagang pumila eh. Tiyagaan, mga kapuso, kahit mahaba yung pila dito sa may harap ng mall at sa tagiliran, haba ng pila dyan kagabi. Inabot na ng magsasara na po yung mga gasolinahan, may mga humahabol pa. Yung iba, maagang nagsara kasi nagkaubusan na. Hindi natin alam kung totoong naubos o baka talagang inantay lang yung pagtataas nung alas 12 ng hating gabi. Mga kapuso, ganun yun eh, style yun eh. Diba? Saksi sa DYSP. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Saksi sa DYSP. Ege, para doon sa mga hindi pa nakakalabas ng kanilang mga tahanan, para may idea po kayo kung nasa magkano na po yung presyo ngayon, pagising natin ngayong umaga. Matapos po yung big time oil price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis simula kaninang hating gabi. Ito yung mga presyuhan po ngayon. Tingnan ninyo sa mga nakatutok sa ating pong FB Live. Yung dati-rate ay nasa 60 hanggang 68, 69 kahapon, mga kapuso, ay naglalaro na po ngayong umaga. Nang nasa 69 hanggang 70 pesos, no? Doon sa may star na gasolinahan, pula at blue. Oo. Kasi ano din yung mga Pilipino, kanya-kanya ding branding eh. Di ba? Kung saan sila hiyang, saan yung gusto nila, paboritong gasolinahan. Oh. Doon sa may star na pula, blue at puti, ang gasolina doon, 69 hanggang 70. Oo. Yung diesel nila, 76 hanggang 79. Oo. Yung mahilig naman doon sa pakinasin, na brand ng ng petrolyo, yung kanilang special na diesel doon, 90. Tapos 82.55, 90.65 pa nga yung special na diesel nila. Tapos sinundan ng 82.55. Tapos yung kanilang gasolina from 78 ba ito? 73.97 hanggang 79.87. Mga kapuso, yun. Doon naman sa Malapreso, ang tatak, yung gasolina nila ay 71.72. Tapos yung kanilang diesel ay 78.20. Yung Malashobis naman yung pangalan yung yung gasolinahan. Ayun, 73 ang regular, premium 74, diesel 77, mga kapuso. Yan. Yan po yung idea, para lang may idea po kayo, no? Sa presyuhan ngayon. Baka mabigla po kayo no? Yan na po ang presyo ngayon ng gasolina at krudo sa Puerto Princesa.
Sa ibang munisipyo, Centennial na raw eh. Nabot ka. 100. Kulang-kulang. 100. Mga kapuso, ang prasyuhan dyan sa Rojas, sa Taytay, sa El Nido. May nakita tayo kanina sa comment. Sa Brooks Point ay magkano ito? Sa Brooks Point. Dali lang. May picture dito na pinakita eh. 84. Oh. Diba? Zoom in ko muna. Ang diesel 84. Ang premium gasoline 80. Samantalang yung silver 77. Tuloy nyo yan. Sa Brooks Point yan, ha? Sa sur. Meron pa diyang mga smuggled sa Batarasa, sa Balabac. Tiyamak na mas mura yun, mga kapuso. Kasi walang tax yun. Dumadaan yun sa backdoor. Sa backdoor yun, dumadaan. Kaya nako, mga kapuso, talagang magtipid po tayo. Ha? Yung mga tanggapan ng ating gobyerno, 4 na araw na lamang po ang pasok. Pero makakapagtrabaho ka pa ba nun ng, alimbawa, alas 7 ng gabi, nasa opisina ka pa, parang lobat ka na nun. Diba? Oo, 7 to 6 yung iba, tapos yung iba 8 to 7. Sa Capitol, binigyan sila ng ng tawag dito, nalaya silang pumili ng oras. May pagpipilian sila kung 7 to 6 or 8 to 7 ng gabi, mga kapuso. Yung ganong bilangan ng oras. Diba? Ba, nakabili si Larry ng container ng galon. Success siya. Pwede pa dito sa puerto. Pwede pa kayong magdala. Tip yan. Pero bawal ang hoarding, ha? Bawal, dinidiscourage yan, yung hoarding. Delikado din yan. Sabi ng Bureau of Fire, yan ay takaw sunog, mga kapuso. Kaya ingat-ingat tayo, ha? Kung iimba kayo ng gasolina or krudo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga compound, siguraduhin po ninyo na ligtas yung paglalagyan po ninyo para iwas po tayo sunog. Mainit pa naman po ang panahon, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Oy, good morning muna sa ating mga kapuso bago tayo mag-commercial. Ma'am Vilma Moreno, shout out daw sa Barangay San Jose. Sa anak niya na nakikinig, Ryan Macaranas, good morning din. Salvacion Bacalso Garibay, good morning. Salis Carinderia, Cadalpin Aniscal, Akrema Gurin, at Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning po sa inyong lahat. Salamat po ha sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay. Ay, good morning dyan sa mga nasa tambayan ng mga todas po natin. Tricycle Drivers and Operators Association. Ganon din dyan sa mga bus company, sa Roro, sa SBE, San Isidro Bus Express, dyan sa Cherry Bus. Good morning sa mga kapuso natin dyan. Ganon din, bukas na ba ang Masway, ang AKC at Abot Kaya Commercial? Good morning, ha? Yan din sa, pupuntahan pa natin yung mga taga-Andrews, Pollens, yan po sa Malbar. Good morning. At sa mga Ukayan, mga ukay-ukay, magandang morning yung mga nakatune in sa barangay.
FM natin at DYSP Super Radio. Ay meron pong pa-imbitasyon ha. 50 years old and above category basketball challenge. Hosted and organized by Purok Employees Village, Santa Monica. In coordination with PPCJA, PPCGEMC, and City Sports Family. No? Nadaan dito si Idol Noli Hitosis at dala-dala po ito. No? Iniimbitahan kayo. 50 years old and above. Category Basketball Challenge. No? At ito'y magsisimula sa March 15. Diyan po sa Purok Employees Village sa basketball gym, mga kapuso. Okay? Kami po ito ha. Si Super Wilmar, makakasama natin. Super Lolito Suiza at Chief Member Bendanillo. Ako po ang inyong kapuso, June Fred Calamba. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Alas 8:40 ng umaga, mga kapuso, kung sa Metro Manila at sa ibang lugar, unang tranche pa lang ng pagtaas ng mga petroleum products dito sa puerto, parang nakatatlo na eh. No? Dahil nga doon sa margin of 8 to 12 pesos, dati pa man, mga kapuso, yung agwat ng presyuhan ng gasolina sa Kamaynilaan at Puerto Princesa, Palawan, nasa 8 na kaagad yan kahit wala pa yung mga pagtaas na ito. No? 8 hanggang 12 yung agwat natin. Kaya yung mga taga Manila nagtataka eh. Nagugulat pag pumupunta at nagbabakasyon dito. Sobrang mahal naman ang gasolina dito sa inyo sa Palawan, sa Puerto Princesa. Yun din po yung matagal nang hindi natin ma-figure out ano. No? May mga tinatawag sa City Council nung nakaraan, sa Provincial Board, kesyo transportation cost daw or delivery cost daw. Yung dahilan yan kasi malayo tayo sa mga refinery dyan sa Batangas, sa ibang lugar na binibiyahe pa via tanker or mga oil tanker papunta dito sa puerto sa Palawan. So malaki, doon pa lang malaki na kagad yung gastos ng mga oil companies, no, mga kapuso, sa pag-iimbak ng mga petroleum products sa kanilang mga depot. Yun yung dahilan, mga kapuso. Tapos dagdagan mo pa nito, no? Ng mga, kasi hindi lang ito yung hindi lang ito yung inaasahang pagtaas. Malamang sa susunod na linggo, meron na naman po ulit, mga kapuso. No? Ganon katindi yan. Ganon katindi yung epekto ng kaguluhan dyan po sa Middle East dahil yan po yung sentro kung saan kumukuha pinanggagalingan ng mga langis ng halos buong mundo. No? Yan po talaga sa lugar na yan, na mayaman sa langis. No? Kaya pag nagkagulo dyan at naantala, no, yung doon po sa merkado, sa pandaigdigang merkado, todas yung mga bansa, no, na umaasa lamang sa pag-aangkat ng mga petroleum products. Saksi sa DYSP. Si Joren sa Palukad, good morning din. Bishop Thomas Jasper Candole, mas mahal na pala ang gasolina kaysa beer ngayon. Kaya drink, don't drive na muna.
ang iba dyan ngayon. Mag-deploy na rin kaya ng mga ambulansya at first aid station sa mga gasoline station ngayong araw? Ingat daw, ha? Sa bagay, tayo mga Pilipino, di ba? Hindi nga tayo maangal na mahal na yung yung beer at yung sigarilyo. Pero bakit pag gasolina nagmahal? Aliwat kanan yung reklamo ng ating mga kababayan. Pag yung pulang kabayo, hindi naman nagre-reklamo yung mga tambay, ha? Pag yung yosi ang tumaas, kahit nga magkano na yung isang kahangay na sigarilyo? 120, 150? Diba? Kasi kami naninigarilyo dito kaya hindi po namin alam. Diba? Wala ka marinig, hit-hit pa rin ang hit-hit yung mga Pilipino. Pero pag gasolina, angal-angal kayo. Oh. Diba? Anyways, mga kapuso, no? Abangan na lang natin. Talagang pinapanawagan, no? Yung pong pagtitipid sa mga panahong ito. Dahil napakarami po ng epekto nito sa pamumuhay, no? Ng bawat isa po sa atin. Hanggang sa kaliit-liitan na pangangailangan, may epekto po yan. Yung paggalaw sa presyo ng ating pong krudo at gasolina. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Ma'am Emeline Carcueva, good morning daw. Pinababati niya ng advance happy birthday yung kanyang anak. Pinakamabait at pinakamasipag mag-aral. Happy birthday daw sa iyo. Ano ito? Sa 31 na lang tayo maghanda. Awa ni Lord daw. At advance happy graduation sa anak niya pa rin. Masaya daw siya para sa iyo at kay Ate Relin. Franklin John Radam, happy birthday. Wala kay Nanay Emeline Carcueva. Saksi sa DYS. Ang Barangay San Rafael. Oy, naalala ko na naman. Yung Barangay San Rafael dahil doon sa pangyayari noong linggo. Yan po sa Taraw Cave, sa Taraw Cliff. May nahulog po, no, at namatay noong nakaraang linggo. Isa pong pro-hiker. Kahit na sanay na, no? Kapag minalas at aksidente, wala ka talagang ligtas, mga kapuso. Pero nais nating kunin yung atensyon dito ng mga otoridad eh. Kasi parang napabayaan po yung lugar. No? Sino ang may kapabayaan dyan? Barangay, yung CBST na dati nag-ooperate dyan. May lapses din ba sa ating pong na mamahala sa turismo ng lungsod ng Puerto Princesa? No? Kasi di naman lingid sa kaalaman dyan eh. Makikita mo naman bakit madaling araw pa lang, Sabado, Linggo, may mga taong nagda-drop dyan sa area or sa ibang jump-off point na ibig sabihin talagang regular na may mga umaakyat dyan pag weekend. O maliban pa doon sa mga weekdays yung schedule. No? Kasi sabi ng tourism, parang nagtuturuan ngayon eh. Yung barangay, pati yung tourism, no? Hininto yan. After nung pandemic, no? Tumamlay kasi yung turista, yung turismo natin. So, inihinto, no?
Wala, pinagbawal muna yung pag-akyat tapos sinundan pa ng nagka-udet. Bumagyo. Nagkanda putol yung mga puno sa taas ng bundok. Hindi pa na-assess ng mga eksperto kung yung mga bato doon gumalaw din ba or naapektuhan ng masamang panahon. Baka hindi na kasing tibay no mga dati. Marupok na. Tulad nung nangyari nung linggo, habang nagpipicture-picture yung pong hiker, nabuwal, no? Natibag yung pinapatungan niyang bato. Ayun, nahulog. Ang nasa katumbas 3 palapag na gusali, patay. No? Saksi sa DYSP. Napabayaan hindi na po ewan ko kung kasi parang ipinaubaya na doon sa mga pribadong individual, no? Yung pamamalakad or illegal na operation. Sila na lang doon no? After na isarayan, may mga nangahas, may mga tumatayong coordinator Sa social media nga kasi may nanghihikayat Diba? May nagpo-post na ganito. Looking for a group, no, na gustong umakyat sa Taraw dito sa Barangay San Rafael. May bayad 200, 300, 250, something like that, di ba? So kung yan po ay na-monitor or I'm sure may nakaka-monitor naman, sinita at pinagbawalan, kinordon yung lugar, no? Ay hindi mangyayari yung aksidente noong pong linggo. Kaso nga lang, napabayaan. Meron pong kapabayaan. Ngayon, nagtuturuan po, no? Kung sino, yung wala na, aksidente yan Hindi naman natin po pwedeng panagutin, no? Kasi yung biktima, yung nasawi, mukhang isa din doon sa nagpapalakad ng mga ganong klaseng pag-akyat dyan po sa Taraw Cave na yan, no? Actually, yung Taraw Cave, mababa lang. Pero dinediretso kasi doon sa pinakaitaas na which is mas maganda yung view. Kasi 360 degrees ng Puerto Princesa. Kita mo pa yung kabundukan ng Sabang, ng Norte, hanggang dito sa may Bakungan. Kita mo yan lahat. Yung Honda Bay. Oo. Ganyang kaganda pag nandoon ka. Yun nga, hindi ko pa naabot. No? Hindi pa namin Wilmar na experience. Mabuti na lang kasi illegal yung illegal pala yung pag-akyat diyan. Yung pag-akyat ni Kenneth, ni IB at ni JB, illegal 'yun. Oo. Maswerte na lang walang nangyari sa kanila, ha? Oo. At doon sa mga nauna at sumunod pang mga pag-akyat. Di tulad nung nakarang linggo na tragic po, yung nangyari, mga kapuso. So yun dapat na iwasan nyo. Kung bawal, bakit may mga nakaakyat? Bakit may mga pribadong individual na contact dyan sa area, no? At may naniningil. Tapos wala namang napupunta kabahagi sa city at maging sa barangay. Di ba? Oh. Saksi sa DYSP. So kung yan ay hindi na maiwasan, sabi ko nga, no, kahapon, mag-initiate na lang yung barangay, pati yung City Tourism Office. No, ipatawag na pati PCSD. Mag-ocular inspection, magpadala ng team doon para once and for all, sige, buhayin na yung tour dyan. Buhayin na yung yung pag-akyat. At gawa ng mga guidelines, gawa ng mga safety measures. No? Kasi hindi mo na mapipigilan yan.
curious na dyan yung mga, lalong-lalo na yung mga adventure lovers. Maraming ganyan na mga kabataan natin at mga bisita, mga turista. No? So kung sasabihin lang ngayon na bawal yan, inihinto namin, hindi mahihinto yan for sure. Kaya gawan nyo ng paraan. Kung talagang bawal, maglagay ng mga bantay doon sa baba. Kung pwede nang buksan ulit para kita din ng syudad, no? Pang-akit, another destination, another activity sa puerto na sinasabing tumatamlay na yung ating turismo. O at least may bago tayo na naman, di ba? Hindi na aalis ka agad ng lungsod, pupunta ng El Nido, ng Taytay, ng San Vicente, yung ating mga turista. Puntahan muna natin ito. Mukhang maganda itong adventure na ito dito sa San Rafael. Stay tayo ng ilang araw dito. O, akyatin natin yung pinaka-summit nitong Taraw Cliff na ito. Kasi for sure, no? Kahit may nangyaring ganyan, yung iba hindi natatakot, hindi naaalarma. Mas lalong gugustuhin nila yung challenge, no? Kaya ngayon pa lang dapat pag-aralan na yan. Kung talagang totally isasara, lagyan nyo ng bantay, no? Lagyan ninyo ng mga gwardya doon sa baba, no? Or lagyan ng ranger station ng taga City Aero or ng PCSD. O bubuksan naman, edi ayusin, lagyan ng mga harness, yung daan paakyat, or ayusin para hindi naman ganun talaga kadelikado, or pag-aralan kung saan pinaka-safe, no, na direksyon or daanan na kakayanin, no, ng mga turista po natin, ng mga bibisita diyan sa lugar. Saksi sa DYSP. Wag na po nating antayin na magkakameron muli ng aksidente diyan po sa area. No? Kilos-kilos na po, ha? Yung mga concerned people, concerned agency, magmula sa barangay hanggang dito po sa city government po natin. 4 na minuto bago po ang 9:00 ng umaga. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, ito muna. Headlines po muna tayo ng ating mga saksi balita. Mamaya lamang po ng konti. Pamahalang panlalawigan magpapatupad ng energy conservation measures. Mga serbisyo ng Kapitolyo tiniyak na magpapatuloy. Isang dating rebelde nagbalik loob sa pamahalaan dyan po sa Taytay, Palawan. Department of Education Palawan inadapt na ang pagpapatupad ng 4-day work week. Mga paaralan hindi saklaw ng kautusan. At wanted person sa kasong frustrated murder arestado sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Patungkol dito sa pag-a-adapt din ng 4-day work week sa ating pong pamalang lungsod. So ang pasok ay 7 to 6. Kasama na doon yung yung lunch break. 10 hours a day. So magsisimula ng 7 a.m. hanggang alas 6 po ng gabi, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Yung City Health ba kasama doon? Yung ating anong tawag doon? Medical complex, yung mga serbisyo niyan. Tatanungan natin kay Dr. Rick mamaya sa pagbabalik natin.
Kasi yung mga nasa health and emergency response, hindi kasama doon sa original na konsepto ng 4-day work week na yan na sinimulan po ng Malacanang, no? Para makapagtipid sa enerhiya, no? Kasi marami aircon, no? Yung mga ilaw sa mga pasilidad ng gobyerno at kung ano-ano pa, no? So, Biyernes, wala nang pasok sa city government natin. No, baka kayo po ay may mga transaksyon, no, sa mga tanggapan ng ating pamalang lungsod. So sila po ay nagpapatupad na ng 4-day work week. No, ganun din sa Capitol. Meron na rin po silang memorandum na inilabas kahapon. Yun nga lang, yung mga departamento ay may kalayaan pumili kung 7 to 6 or 8 to 7 p.m. Yun, mga kapuso. Sa DYSP. Alas 9 na po ng umaga, isa rin sa ating itatanong sana kay Attorney Glyza kung magkakaroon tayo ng pagkakataon. Yung generator daw ng ating bagong Green City Hall, pati yung solar ay hindi na rin pala gumagana. Super Wilmar, pakisilip mo nga yan pag nabisita ka ulit dyan sa ating gusaling panlungsod. No? Nilagyan niya solar para makatipid, no, sa gastusin sa kuryente. Pero mukhang yung solar diyan kailangan pa ng kuryente din para paganahin. Na sa ating ayon sa ating bubuit, no, ayon sa ating dagang ipis ang ulo, hindi daw gumagana matagal ng panahon. Kapag brown out, abay, brown out talaga, no? Sa mga tanggapan dyan sa ating gusaling panlungsod. Saksi sa DYSP. So, tigil ang trabaho pag ganon. Paano yan? Tag-init na pa naman ngayon. No? At, bale, sige. Sakali na masagot tayo ni Attorney Glyza mamaya. Mga kapuso, balik po tayo tulad ng binabanggit natin kanina. Linawin lang natin doon sa mga nagtatanong kasi ipagkakaalam natin yung mga nasa health and emergency response ay hindi kabilang sa konsepto ng 4-day work week originally doon sa inilabas ng Malacanang, mga kapuso. So marami na kasing nag-adapt nito, mga LGUs, mga department agencies po natin. So, nasa linya natin, pabatiin muna natin, Dr. Rick Panganiban, sir. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Mayad na timprano, kalitong tanan. Mayada. Doc, ito po. Yung operation ba ng ating medical complex, bagong-bago? Malalakas yung aircon natin yan at yung mga ilaw. Kasama dito sa konsepto ng 4-day work week na inadapt na rin ng ating po city government para sa mga empleyado po nito. Doc Rick? Hindi po. Kami po yung mga team, however, accepted doon sa 4-day work week. Opo. So, operational po kami ng Monday to Friday. The usual po. Yung usual operation namin. Ayun, okay. So, walang nagbago. Lunes hanggang Biyernes, tuloy-tuloy lang yung ating pagsiservisyo dyan sa bagong-bagong medical complex. Pero, kayo ba magtitipid ng mga aircon dyan at mga ilaw? Paano ang konsepto naman ng pagtitipid sa panig ng City Health, Doc? Pati kasama yung Fed, bago pa po lumabas yung ano ba yan, memorandum ba yan? Opo. Guideline. Opo. Ay
Simula po nung nag-operate po kami dito, Oho. ay ano na po yan kami. Ang aircon po namin dito, binubuksan lang ng 8:30 Oho. at pinapatay na po ng 4 p.m. Okay. So yung mga lights po ay may mga portion kasi dito na talagang kahit na walang maliwanag Salamin ay naka-off. Salamin. Yan. Opo. Oo. Off po yan, no? Then, yung elevator po yan ay bihira lang po yung gamitin. Bihira ko lang pong pinapagamit yan sa mga empleyado at yan ay mostly ay ginagamit lang ng mga pasyente. Oho. Oho. So, unless na siyempre kung may empleyado tayo na medyo may kailangan, hindi niya kaya talagang gumamit ng Hagdan. stairs, Mm-hmm. pwede naman po siya. O yung siyempre yung medyo senior na talagang hirap na rin siyang umakyat at bumaba using stairs. Or may Siyempre, pregnant po yun. employee. Opo. Pero yun, basically po ay in general ay Opo. hindi po yan pinapagamit sa mga empleyado yung elevator natin. So Yun. yun po ay ano na po yan siya yan ay ano na po yan simula po nung nag-operate po kami dito. Ay, ang guidelines na yan ay nandyan na po yun siya. Bago pa lumabas itong guidelines galing sa national. Opo. So may mga measures na po pala kayo na in-implement before or nung nag-start yung operation ng ating bagong gusali. Maganda yan. Maganda po yan, Doc. At sana tularan kayo ng iba pang mga opisina natin, di lang dyan sa city government. Pero yun nga, yung mga equipments natin talagang yung mga nasa laboratory, kung yung mga refrigerator, hindi naman yan po pwedeng bawasan, kasi baka masira yung mga gamot natin dyan, Doc Rick, sir. Yung pong yung may mga rooms po na exempted po doon sa sa general guidelines. Oho. Lalo ating yung tawag dito, yung cold storage natin, yung pharmacy room natin. Yun. Yung sa mga doctors natin kasi siyempre medyo talaga yun pag hindi nakabukas talaga yung aircon doon. Pero naman 8:30 medyo malamig-lamig pa naman. Opo. So actually ini-exempt ko yun sila. Yung laboratory kasi yun siya, may mga reagent diyan, may mga equipment tayo. Oho. Na kailangan i-maintain mo ng medyo maganda-gandang temperature. Yung X-ray room natin, yan po ay mga exempted po doon sa general guidelines. Ayun, okay. So ayan mga kapuso, nakikinig kayo. Wala pong pagbabago sa operational time management ng ating City Health. Lahat ng serbisyo ay ma-avail ninyo mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday, or baka nakakapag-overtime pa nga dyan pag maraming pasyente. Ano po, Doc? Wala naman po, pero lumalabas kami kung minsan ng alas 5. Oho. Kung meron pa po mga pasyente na nakapila, hindi pa po tapos, talagang doon, lumalabas po kami ng At po yun, maaga rin po na po kami nag-uumpisa. Meron po kami mga personnel na pumapasok ng 6 a.m. Okay. O pagdating po ng pasyente natin ay meron na po silang meron na pong nag-entertain sa kanila. Nag-request po tayo ng ng authority na biyan tayo doon sa na hindi po, although hindi po lahat ng personnel, no? Opo. May piling personnel po na pumapasok ng 6, may pumapasok ng 7. So palitan po 'yan, no? Palitan 'yan every week yata ang palitan namin. Opo. So kung 6 a.m. ka this week, next week balik ka doon sa 8, then balik ka ulit sa 6. So kung pumasok ka naman ng 6, siyempre uuwi ka ng 3 p.m. So may po 'yun, salitan po 'yun, may mga personnel po tayong ganyan para po pagdating po ng pasyente dito sa ating sa yun yung ating mga maglilista. Yung sa laboratory po yung number. Slot ng dugo. Opo. Maaga po pumapasok 'yun, may maagang po.
Dok, yung mga binanggit nating mga tipid measures, pinatutupad din natin doon sa ating mga satellite clinic yan, Dok? Actually, ano po, sa mga satellite clinic naman, sir, hindi kasi masyado yung ano doon eh. Mostly yung mga air condition natin yan, nagagamit lang yan. Like for example, doon sa ating mga birthing facilities, birth room, delivery room. Yan naman po ay pinaandar lang pagka may pasyente. At kung wala naman po ay naka-off lang po yan. Then sa ating sa mga rooms naman na ginagamit ng ating mga staff ay ano naman po yan siya eh. Selected lang naman po doon yung yung may mga air condition. Okay. Selected lang po yun. Usually yung room lang po, yung quarters. The rest naman ay wala na pong air condition kasi open lang po yun siya. Opo. Pero ganun din po yan siya. Parehas po yan yung namin. Yung guidelines parehas po yun siya. Okay. Yan ay sa paggamit ng elektrisidad, Doc. How about yung pag-avail ng ating mga kababayan sa paggamit ng mga ambulansya natin? Kasi pinagtitipid din tayo sa sa krudo, sa gasolina. Ngayon, Doc, may pagbabago po ba? May guidelines tayo, Doc Rick, sir? Wala po. Walang changes doon, lalo na sa ambulance. No? Opo. Ngayon nga po, siguro after natin mag-usap, mag-ano din kami, mag-devise din kami ng strategy para po yung labas namin sa mga field works namin ay siguro mabawas-bawasan namin para po o di kaya pagsasama-samahin na lang, no? Yung mga lakad para po hindi labas ng labas yung mga sasakyan, no? Ipaprioritize lang namin kung ano talagang yung mga activity na talagang kailangan lumabas kami. At mostly po siguro ay yung pagsasama-samahin na lang, no? Para hindi po naghihiwa-hiwalay ng labas. So, yun ang sa mga pag-uusapan namin after po nating mag-usap po kami ng aming team dito. Okay. Doon sa mga tatawag at kinakailangan ng ambulance, wala tayong ipa-prioritize or lahat ng case tatakbuhan pa rin natin po, Doktor, sir? Yes, sir. Wala pong yun. Wala pong pagbabago doon, no? Yung mga situation pong yan ay exempted po yan doon sa mga Hindi natin pwedeng hindi natin buhay pwedeng kasi yan eh. Opo, buhay. Hindi natin pwedeng tipirin yung emergency responses natin. Opo. Doc, panghuli na lang. Kasi nung nakaraang linggo, may nagtanong ulit po sa atin. Yung pong pagsiservisyo sa mga taga ibang lugar na hindi taga Puerto Princesa, mga taga munisipyo. Paano po yung guidelines natin nga ulit doon, Doc Rick, sir? Siyempre naman yung general guidelines natin ay pina-prioritize na sana, no, yung ating mga constituents na dito sa Puerto Princesa. Pero po sir, hindi naman po kami namimili. Hindi po kami nagdi-discriminate na from other municipalities ay napupunta dito sa amin. Wala mga problema sa amin yun. Tayo, napunta tayo sa ibang munisipyo, sa ibang syudad. Pag tayo ba ay pumunta doon sa center nila, tayo ba ay sila i-accommodate? Most probably, i-accommodate din naman na tayo, di ba? Dahil ang general principle ko, sir, pare-parehas lang namang taxpayer yung mga yan. Correct. So yung part naman ng tax na binabayad nila, yun din naman pinagsusweldo natin sa ating mga personnel, pinababayad natin, pinagbibili ng mga gamit. So, walang problema po sa yung gano'n na situation, ina-accumulate po natin yun sila. Baka may ilan lang po siguro na personnel o staff. Kailangan lang din siguro pong paalalahanan. Baka nakakapagsalita. Dok, kasi natanong ko lang, nung nakaraang linggo, may nagtanong yan nakagat daw ng aso from Tinigiban, pero hindi siya actual na resident, doon lang sa area nangyari.
taga-munisipyo, mukhang tinanggihan daw po yata dyan sa ating City Health sa clinic po, Doc Rick. So siguro baka may mga personnel lang na medyo nakakapagsalita ng ganun, Doc, sir. Opo. Pasensya doon sa nangyari, pero hindi po yun, wala po akong pinatutupad na ganun. At po yan, punta dito ay nakakubot namin as much as possible. Alright. So yun. Sige. Tayong na pwede, ibang munisipyo. Wala po tayong ganun. Opo. Doc Rick, sir. I-remind lang po natin siguro sila. Yes po. Kasama yun. Siguro baka, baka nakakalimot. Yes, so opo. yung Opo. gamot sa nakakalimot ay paalala. Doc Rick, matamang salamat. Maraming salamat sa oras at at least aware na yung ating publiko. Thank you very much and good morning. Opo. Maraming salamat din po. Thank you so much. Opo. Ating pong City Health Officer si Dr. Rig Panganiban. No, at tuloy-tuloy yun nga sabi natin, health and mga emergency responders natin talagang originally hindi po kasama sa 4-day work week scheme. No? So tuloy-tuloy, kung kayo po ay may mga health concerns, 8 to 5, Monday to Friday, tuloy-tuloy ang serbisyo niyan po sa ating medical complex. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Saksi sa DYSP. Ma'am Gina Crisostomo, happy birthday daw kay Joan Yala sa kanyang ika-48 birthday ngayon. More birthdays to come. Tapos si Ty Nelson, naku, good morning daw. Gusto niya lang naman iklaro tungkol sa office ng PhilStat, Philippine Statistics Office. Omar, tamang-tama. Ito, para sa'yo. Parang di daw maganda para sa mga senior citizen ang pag-accommodate sa pagkuha ng national ID. No, galing daw sila doon ngayon, baka pwede papuntahan ng reporter. Sige po, pabibisita na lang natin. Ano ba nangyari? Ang gulo na ng pag-accommodate sa mga senior citizen. Ang gulo daw. Anong klaseng magulo po, Tay Nelson? O kasi ngayon nag-aapura yung mga senior pagkuha ng national ID kasi kailangan sa pagproseso ng kanilang social pension. Oo. Sige po, Tainel, no? Noted po yung inyong concern at tatanong natin yan sa Philippine Statistics Authority natin. PSA natin. Randy Santisas, listening din daw. Salamat po ng marami. Okay? Saksi sa DYSP. Alas 9:25 ng umaga. Patry din si singit lang natin kasi nabanggit ito ni City Tourism Officer Toto Albior, no? Na may ginagawang pag-aaral yung PCSD diyan sa Taraw Cave, no? At meron daw diyan tarantula platito ang likod. Alaki. Grabing tarantula siguro 'yun, ano? Likod pa lang platito na platito, 'di ba ganito kalaki? So parang yung galamay nun parang kamay na ng tao siguro, ano? No? Saksi sa DYSP. Pinag-aaralan pa raw kung poisonous or yun ay safe na baka interact ng tao, no? Diyan sa lugar na yan. So may pala, may pati yung PCSD din, yung makakatuwang nila sa pag-assess ng lugar. Ayan ba safe for
tourist spot or maging tourist destination? Or baka may mga wildlife tayo dyan na maapektuhan sa area? Pero kasi dati nang nag-ooperate yan. No? Dati nang nabigyan ng permit, pero inabutan nga ng pandemic, kaya po natigil. Nung muling magbukas ang lungsod para sa mga turista, mukhang hindi na nakabalik yung Taraw Cave Association na nagpapatakbo ng CBST dyan. No? Community-based sustainable tourism. No? Para mayroon pong pagkakitaan yung mga locals. So ganyan kasi yung konsepto. No? Kung sino po yung mga nasa area, sila yung binibigyan ng karapatan para mag-operate. Tulad yan sa 100 Caves. At iba pang yung Firefly natin. Dati, di ba? CBSD din po yan. Saksi sa DYSP. So try lang po natin kung nagtutuloy-tuloy pa ba yung study ng PCSD dyan sa area na yan ng Barangay San Rafael, mga kapuso. Alas 9:27 na ng umaga. Pasok muna natin yung ating pong mga balita mula sa labas ng himpilan. Sige, kung sinong una, si Sir Jovic or nabanggit kasi ng City Tourism Officer natin na curious tayo. No? Kasi kung totoo at meron ganyang species ng tarantula, abay magiging yan, ha? Tayo ba yung may record na may ganyan? Or yan ba endemic dito sa atin? Or mga kapuso, magiging yan? Yung subject ng study na yan, no? Mga kapuso, or talaga bang marami pa sila dyan? May mga namamataan pa? At yan ba ay may final study na ba na safe or poisonous at delikado sa mga tao? Si Sir Jovic Pabello, tagapagsalita ng PCSD. Sir Jovic, magandang umaga muna. Si June Fred po ito sa GMA Palawan. Yes, June Fred, good morning sa iyo at sa nakikinig sa programa this morning. Sir, pasensya na sa abala. Naalala ko lang kasi yung pong part ng PCSD binabanggit po ng ating City Tourism Officer dito po sa medyo controversial ngayon dahil sa nangyari nung nakarang linggo, yung Taraw Cave at yung Taraw Cliff na inaakyat na ngayon, sinisimula ng i-discover ng ating mga adventurer, mga turista, nagkaroon ng problema ng linggo, nagkaroon ng disgrasya at may namatay. May ginagawa raw po kayong study dyan sa area, Sir Jovic. Tama po ba na may natuklasan daw diyang tarantula na gaplatito po yung likod, sir? Yes, kasamang June Fred, no? Although naantala yung study, opo, kasi nga kulang kami sa mga experts sa tarantula. Okay. Ngunit dyan sa Taraw Cave, dalawa kasing cave ecosystem yan. Oho. Isa yung nasa taas, yun yung inaakyatan, Opo. na doon nahulog yung isang kasamahan natin. Hiker, oho. And then meron niyang mas malalim, yung tinatawag namin na underground river second. Okay. Maraming tarantula ron sa pinakailalim, ngunit kailangan mo pa mag-rappel pababa, no? Oho. So, yes, may mga tarantula ron at hindi nga naantala yung ating pag-aaral tungkol doon. Ano yun, sir? Talagang sasadyain mo na mag-rappel pa ilalim. Iba naman ang daan nito, sir. Iba ang daan yan, kasamang June Fred. Yung sinasabi ko nga, yung isa sa taas, yun yung inaakyat. Yan naman sa baba yan, Sa konti, baba. no? Oo. Tapos, palalim yan ng palalim, hanggang sa pinakailalim, magra-rappel ka na pababa. So ito yung part ng cave, sir. Yung kinalalagyan ng mga understudy ng mga tarantula na ito, sir.
Iba. Oo, iba din. Iba. Hindi dun sa pinangyarihan ng aksidente. Okay. So may way pa ba para maipagpatuloy yung study at malaman natin gaano sila diyan karami, poisonous ba yan or human friendly yung mga species na yan, Sir Jovic? Meron tayo nakausap na mga PhD, mga doctors from UST na nag-aaral ng tarantula sa Palawan. Oho. Ngunit inuna muna nila yung Southern Palawan eh. Okay. So later, isasuggest namin sa kanila na pwedeng puntahan naman nila itong mga area sa Puerto Princesa. Nang sa gayon is malaman natin. Ngunit sa kaalaman din ng lahat kasamang Junfred, no? Opo. Halos lahat ng tarantula ay may poison. Oo. Halos lahat, oo. Ngunit yung gravity ng poison nila, yung effectiveness o yung tindi, hindi pa natin alam kung ano yung epekto sa tao. Oo. But usually, pag nakagat ka talaga niyan, mamamaga talaga kaagad yung parte ng nakagat. Oo. So, kasi binabanggit, gaplatito daw yung likod kalaki. So, kung madodocument natin, isa ba yan sa maidideklarang pinakamalaking tarantula sa buong mundo kung sakasakali matatagpuan dito sa Puerto Princesa, Sir Jovic? Yes, kung madodocument sana natin, no? At ako mismo, hindi ko nababa yung area na yon. Oho. Ngunit may mga kasamahan tayo sa caving community na nakababa na ron. At sabi May nga, nakakita na? malalaki yung tarantula. Oo, may nakakita. Ngunit yung gaplatito yung laki, yan ay kailangan na makita rin natin mismo para talaga masabi natin na ganun kalaki. Oo. Yung sa taas, sir, kasi yun nga, tayo ay kasama rin yata sa mag-a-assess ng area kung gaano ka-safe pa ba yan sa turista na akyatan, considering na may mga dumaan ng bagyo, baka humina na yung kapit ng mga bato doon or humina na yung structure. May schedule po ba tayong ganyan or nabibisita pa ba yung area ng mga kasama natin sa PCSD, Sir Jovic? Well, nagawa na natin ng assessment yung Taraw Cave. Oho. At meron na yung management plan. Okay. Ngunit doon sa management plan, kasamang Junfred, Opo. hindi pa namin na-perfect yung MOA with the city government and the CPST na nag-ooperate dyan. Kasi nga, hindi na namin napalikan. Ngunit doon sa management plan, sinasabi ron na hindi talaga advisable na akitin yung tuktok. Okay. Dahil sa ano po mga findings, sir? For example, kung may... Unang-una is delikado siya dahil nga matarik tapos Matarik, matatalas yung bato dyan. Okay. Oo. And second, kung mati-check natin with the CDRRMO, pwede natin puntahan at tingnan yung area. Ngunit yung mga umakyat kasi walang harness. Oo. Oo, importante na pag umaakyat tayo ng mga ganyan taraw, meron tayong tali. May harness tayo na nakaangkla doon sa matibay na portion para kung sakaling mag-picture-picture ka at nahulog ka, hindi ka papagsak at masusugatan o mamamatay. Yung mga ganong bagay dapat talaga isa-isahin, sir, sa management kung yan man ay bibigyan pa ulit ng ikalawang pagkakataon to operate. Kasi nag-ooperate na raw yan bago pa yung pandemic time, nahinto lang, yun nga, nung nagka-pandemya na tayo at hindi na po nakabangon, Sir Jovic. Yes, so at kailangan natin dyan kasamang Junfred yung magaling talaga na may mag-guide, hindi yung papabayaan na natin yung mga turista na umakyat ng sila-sila. Oo. And doon sa guiding talaga, kasama yung paglalagay ng harness kung talagang gusto nila umakyat doon sa tuktok para safe lahat. Oo. Ang sa ngayon na meron pong hawak na record yung PCSD ay hindi talaga ligtas na paakyatan po sa kahit kanino man itong Taraw Cave na ito, sir, yung tuktok.
Yes, kasamang dun, sir. Dahil nga hindi yan kasama sa management plan para akyatin at mag-picture. No? Ngunit nakikita natin yun talaga yung nagiging attraction ng kuweba, hindi yung mismong kuweba, kundi yung pag-akyat dun sa taas. So, dapat yan magawa ng tamang guideline o protocol. Kasi nga, magandang may malaking potential kasi pag nandoon ka na sa tuktok, 360 degrees yung view. Napakaganda daw, Sir Jovic. Yes, maganda yan. At kahit yung kuweba dyan, meron pa dyan kuweba na portion na pinagtaguan daw ni Dr. Higinio Mendoza, yung gera. So dapat yun, napipreserve din natin yun at kasama sana yun sa script ng tour, no? Hindi lang yung taraw na paakit lang sa taas. So marami pa palang dapat trabahuhin yan, ano? Isa-isahin yung mga bagay na yan na binabanggit ninyo para maisama doon sa package kung sakasakaling mabibigyan ng pagkakataon to operate ulit. Anyway, sir, maraming salamat, Sir Jovic, sa mga inputs na yan sa inyo dyan sa PCST. Magandang umaga po. Okay, thank you rin, Junfred. Thank you. Matarik kasi talaga yung area eh. Kahit ako lang, nanonood ako nung mga videos nung mga kasama nating dito na umakyat. Parang hindi ko kakayanin eh. Oo, baka paghawak ko doon sa isang bato matanggal eh. Sa bigat ko eh. At namputi na lang ako doon sa baba, pira-piraso na. Dahil sa tatalas ng bato. Mga kapuso. Saksi sa DYSP. Pero sinasabi ng nung nabisita tayo, minsan tayong nagsagawa ng activity sa San Rafael. Napakaganda raw dyan talaga sa lugar. No, lalong-lalo na pag naakyat mo yung taas. Bukod sa fulfilling yung pakiramdam na conquer mo yung challenge. No? Nakarating ka doon sa tuktok. No? At makita yung 360 degrees view, panalong-panalo ka, mga kapuso.